ang PTV Balita Ngayon. Inatasan ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial sa Lunes, Hulyo 6, alas 2 ng hapon. Alinsunod ito sa Rule 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial na nag-uutos sa respondent na humarap sa korte para sa pag-usad ng mga susunod na hakbang sa paglilitis. Magsisilbi ang pagharap ni Vice Presidente bilang bahagi ng formal na pagdinig sa impeachment case na inihain laban sa kanya. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Janessa Felix. Maayong adlaw, nagpabiling insurgency-free ang tibuok area of operations sa 10th Infantry Aguila Division. Kinihuman malimpyuhan na ang tanang 84 ka mga syudad ug munisipalidad nga ilang sakop batok sa presensya sa mga rebelding grupo. Padayon sab ang pagsurrender sa mga dili na aktibong miyembro o LILO members sa New People's Army kan NPA ngadto sa 10th Infantry Division. Sumala sa 10th ID gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Mikabat na sa 300 ka mga dili aktibong miyembro sa NPA ang misurrender sa ilang kampo. Lakip usab sa ilang gitugyan ang kapin 170 ka mga high-powered firearms ug 20 ka mga improvised explosive devices kan IEDs nga nagpakita sa ilang pagdiya sa armadong pakigbisog ug pagbalik sa malinaw nga kinabuhi. Sa pagkakaroon nakapokus na ang 10th ID sa territorial defense operations, diin ilang gipakusgan ang pagbantay sa mga posibleng hulga gikan sa gawas sa nasod. Samtang nagapadayon sab ang ilang suporta sa pagmintinar sa kalinaw ug seguridad sa ilang area of operations. Duha sa 7 ka mga gitudlong responsable sa nahitabong pagpanglungkab sa usa ka gadget store sa Toril, Davao City ni atong Hunyo 24 ning tuiga ang nasikop sa Barangay Suarez Border Control Point sa Iligan City ni atong Hulyo 1 ning tuiga. Kinisubay sa gipahigayong hot pursuit operation sa otoridad. Miguwa sa investigasyon nga magtiayon ang mga dinakpan. Nagiilang sila alias Isa, 37 anyos ug alias Cal, 33 anyos nga pulos mga residente sa Marawi City. Padulong sumala pa sa Iligan City ang mga dinakpan aron nga ipa-check up ang ilahang anak. Ning kasamtangan, ana-ana sa kustodiya sa Toril Police Station ang mga dinakpan. Sanglit identified na ang mga nalambigit nga individual. Giendorso na sa Davao City Police Office ang kaso sa City Prosecutor's Office. Ug hulato na lang ang pag-issue og warrant of arrest ngadto kanila aron nga masikop na ang nagpaluyo sa maong pagpanglungkab. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Janessa Felix para sa Bayan. Daghang salamat, Janessa Felix. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.